Ngayong araw nga pala dumating ang mga staff ng KMJS or Kapuso Mo Jessica Soho dito sa aming bahay. Naalala ko nga itong si Kuya at siya nga rin po yung cameraman nung na-picture po kami noon sa burong pabasa na kulay pink. Yes mga mare at pare, tama nga po ang pandinig nyo at pangalawang beses na nga po namin itong mapipicture dito sa KMJS. Syempre naman mga mare, kapag ka nga may bisita ay pakakainin mo, kaya naman eto't nagkainan na nga rin kami ng lunch. Bali ito nga pala yung video na naghahanap kami ng pwesto mga mare kung saan nga po kami pwedeng interviewin. Nakarating pa nga po kami sa dulo ng aming nayon kahanap ng pwesto, pero sa bandang huli nga mga mare, dito nga rin sa aming bahay natuloy. Noong February 24, alas 7 ng umaga ay nakatanggap nga po tayo ng isang mensahe mula sa program researcher ng Kapuso Mo Jessica Soho. Nais nga daw po nilang itampok sa kanilang programa ang tungkol sa mga aso na nasa malaking pulo mga mare, dahil nung nakakaraan nagte-trending nga po yung mga videos nila. Napanood nga raw nila yung mga asong naglalanguyan dahil sa gutom, kaya naman ito nga po yung pumukaw ng kanilang atensyon. At syempre dahil concern nga po tayo sa mga aso at gusto natin na mas mapabuti nga po yung kalagayan nila, kaya naman eto't pumayag na nga po kaming dalawa ng aking buyo. Hindi madali para sa amin ito dahil napamahal na nga po sa amin ang mga aso doon sa Pulong Malaki, pero para nga po sa mga aso ay kakayanin nga po namin. Kagaya nga po ng sinabi ko ay hindi naman po namin pagmamayari ang mga aso dito sa Pulong Malaki at nagmamagandang loob lang po kami sa kanila. Pero dahil naging daily routine na nga po namin ni Buyok ang pagpapakain sa kanila mga mare, napamahal na nga po sila sa amin. Alam naman po naming dalawa ni Buyok na balang araw mawawala nga po sila sa amin dito at magpapadala nga po si Lord ng mga instrumento upang magamit para makuha nga po sila dito at dalhin po sila sa magandang lugar. Yes mga mare, tama nga po ang narinig nyo at dumating na nga po ang araw na pinakahihintay namin ni Buyok at ire-rescue na nga po yung mga aso dito sa pulo. Ito na nga po siguro yung tamang araw para i-rescue nga po sila dito, dahil alam na alam nyo naman po yung mga kalagayan ng mga aso dito sa pulo. Araw-araw nga po namin silang napapakain dito sa pulo mga mare, pero kung minsan kapag masama ang panahon, malakas ang hangin at ang alon, at kung minsan may bagyo ay ilang araw nga po namin silang hindi napapakain at talaga namang payat na payat po sila. Kaya naman doon nga po sa mga followers namin na ayaw nga pong iparescue ang mga aso, sana po ay maunawaan nyo kami. Sinigurado nga po muna namin na maganda ang kanilang mapupuntahan bago nga po kami sumagot sa kanila. Ito nga po yung videos ng huling pagpapakain namin ni Buyok sa mga aso dito sa Pulong Malaki mga mare, at sinamahan nga po tayo ng mga staff ng KMJS. Sabi ko nga mga mare, hindi na nga po ako iiyak kapag ni-rescue ang mga aso dito sa Pulong Malaki, pero habang pinapanood ko nga po ang aking Buyok na nagpapakain ng mga aso, parang naluluha-luha nga po ako. Paano ba naman mga mare, habang nagpapakain nga po ang aking Buyok ng mga aso tinatanong nga po kami ni Sir Jello kung ano ba yung nararamdaman namin. At ang sagot nga po namin sa kanila mga mare at pare ay masaya na malungkot. Masaya dahil magkakaroon na nga po ng bahay ang mga aso at maaalagaan nga po sila ng mabuti doon, at malungkot naman dahil mawawalay na nga po sa amin ang mga aso. Bali inabot nga po kami ng 3 araw sa pagsushoot ng episode na to mga mare, at ito nga po yung unang araw. Bali ang first day nga po is interview, and then yung pagpapakain nga po ni Buyok sa mga aso dito sa pulo, at medyo nahirapan nga po kami sa pagpunta dito mga mare dahil medyo malakas nga po ang amihan. Pero hanga nga ako dito sa staff ng KMJS mga mare, dahil kahit lalaki nga po ng alon talaga namang tuloy nga po sila. Ito nga po yung video na pauwi na sila mga mare at hirap na hirap nga po silang sumakay doon sa malaking bangka. At kinabukasan ay maaga nga daw po silang babalik dito, kasamahan na nga po nila si Ma'am Jessica Soho at yung may-ari nga po ng shelter. Kinabukasan naman mga mare, nakita ko nga po itong aking Buyok na medyo malungkot, at sabi nga po niya hindi nga daw po siya nakatulog. Kukunin na po kasi sa amin ngayong araw ang mga aso, kaya naman sabi nga po ng aking Buyok magdamag nga daw po niya yung iniisip. Kinabukasan nga rin nakatanggap ako ng mensahe mula sa researcher, at sabi nga po niya wag daw po muna namin papakainin yung mga aso doon sa pulo, at wag daw po kaming uuna sa pagpalaot. Kaya naman eto't inabangan na nga lang po namin sila dito sa gitna ng dagat, at nagantay po kami hanggang sa makarating nga po sila. Naligaw pa nga daw sila mga mare at paret, doon pa nga sila napunta doon sa isang pulo na nasa bandang dulo. Lulan nga po sila dito ng isang malaking bangka, at kasamahan nga po nila dito ang mga rescuer, pati na nga rin po ang LGUs. Yes mga mare, ire-rescue nga po yung mga doggies dito sa malaking pulo sa pagtutulungan nga po ng mga rescuer, LGUs, pati na nga rin po ang KMJS. O di ba mga mare, nakakaiyak at napakarami po pala talagang nagmamahal sa mga aso dito sa malaking pulo. Ang instruction nga po kay Buyok dito ay mapasunod po sa kanya yung mga aso habang nakadrone po siya. Ang goal po kasi ay mapalabas lahat ng aso dito sa pulo para mas madali nga po silang ma-rescue. At dahil kay Buyok nga lang po malapit yung mga aso at kung saan nga po siya magpunta ay talaga naman nakabuntot po yung mga aso sa kanya. Kaya ang gagawin na nga lang daw po ng aking Buyok mamaya ay pasasakayin nga po yung mga aso sa lunday at pakakainin nga po
po doon habang dinadala nga po niya doon sa malaking bangka dahil nandun nga po yung mga cage. Maya-maya nga lang mga mare, dumating na nga po si Miss Jessica Soho at siya na nga lang po ang iniintay ng lahat para ma-rescue na nga po at makuha na nga po dito sa pulo ang mga aso at mailagay na nga po sila sa mga kulungan. Grabe mga mare, hindi po talaga ako makapaniwala na nakita ko na nga po sa personal itong aking pinakapaboritong broadcaster dito sa Pilipinas sa si Ma'am Jessica Soho. Bata pa nga lang ako ay pinapanood na nga po yata namin siya magkakapatid mga mare, talaga namang paborito nga po namin siya. Kaya hindi po talaga ako makapaniwala at sa pamamagitan nga po ng mga aso nakadaupang palad nga po namin si Ma'am Jessica Soho. Sabi nga po sa amin ng mga staff ay dog lover po daw talaga itong si Ma'am Jessica Soho, kaya talagang sumadya po daw talaga siya dito sa isla para nga po makita yung mga aso dito. Nung una po kasi kaming maki-MJS mga mare, hindi po siya kasama dahil pagluluto nga po yung ginawa namin noon. Thank you. Ako si Lyndon, ma'am. Ikaw si Lindon tsaka si Kay. Uy, salamat sa inyo ha. Okay po. Thank you, napakabubuti nyo naman. Ay, Salamat. na-stars ako kay Ma'am Jessie. Napanood ko yung pinost mo. Sabi ko, kawawa naman yung mga aso, yung lumalangoy ng payat-payat. Sa sobrang Oo, nasaan na ba yun? Nandiyan po. Sir. Nasaan yung nakita ko na lumalangoy? Ito po isa. Marami po yung lumalangoy. Parang sobrang gutom, no? Ano time po? Salamat ha. Salamat na merong mga katulad nyo. Mahahalata mo talaga na dog lover nga po itong si Miss Jess dahil tinan nyo naman talaga namang aliw na aliw nga po siya sa mga aso na nandito. Maya-maya nga lang mga mare at pare, nagsimula na nga rin po kaming interviewin ni Miss Jessica Soho at medyo kinakabahan nga ho ako dahil syempre Miss Jessica Soho nga po yan yung kaharap namin. Pero habang nasa interview nga kami mga mare, nawala na nga rin po yung kaba namin ni Buyok dahil parang ate nga lang po namin siya kausapin. Napaka-humble, down to earth at napakabait po talaga nitong si Miss Jessica Soho sa personal. Kaya po pala lalo siyang pinagpapala mga mare at halos lahat nga po ng kanyang mga palabas at documentary talaga namang nakakakuha nga po ng award. Na-interview na nga rin pala ni Ma'am Jessica Soho dyan ng LGU na si Engineer mga mare at pagkatapos ay in-interview na nga rin po niya yung may-ari ng shelter na si Ma'am Rina Ortiz. Pagkatapos naman po ng interview kay Ma'am Rina Ortiz mga mare, sinimulan na nga rin po nila ang paghuli sa mga aso. At kagaya nga po ng sinabi ko kanina, isasakay nga po ni Buyok ang mga aso dito sa Lunday at pakakainin at pagkatapos ay dadalhin nga po niya doon sa malaking bangka, tuhulihin na nga po sila doon. Nakakalat na nga rin po yung mga kasamahan ni Ma'am Rina Ortiz na mga rescuer sa gitna ng bundok mga maret, nanguhuli na nga rin po sila doon ng mga aso. Pinapanood nga lang namin nila Ma'am Jessica Soho yung mga nanguhuli sa aso mga maret. Nung natapat nga sa akin yung aso na hinuli mga maret, talaga namang bumagsak na nga ho ang aking luha. Awang-awa po kasi ako sa mga aso habang hinuhulit, pakiramdam ko nga mga mare naaapi nga po sila. Pero pinaliwanag naman po sa akin ni Ma'am Rina Ortiz kung bakit nga po gano'n at hindi nga po daw mahuhuli yung mga aso kung hindi nga po gagamitan ng lambat. Maya-maya nga lang nagpaalam na nga rin po sa amin si Miss Jessica Soho at nauna na nga po siya na umuwi. At siya nga po pala si Ma'am Rina Ortiz at grabe nga po yung dedikasyon niya sa pagre-rescue po ng mga aso. At nagkwento nga po sa akin yung staff niya mga mare, talaga namang sumusuot pa daw po talaga yan sa maliliit na butas para lamang ma-rescue nga po yung mga aso at saka pusa. Kahit nga daw po pinapapak na yan ng mga langgam at kung ano-anong insekto mga mare, talaga namang tuloy pa rin daw po siya. Nagkwento nga rin po sa akin yung staff ng KMJS dahil sinusundan nga po niya ng camera itong si Ma'am Rina Ortiz at nagulat nga daw po siya at bigla nga daw pong gumapang doon sa malalaking damuhan. Diyos ko dad. Napakainit po talaga ng mga oras na yan pero talagang tumutulong po siya sa mga rescuer na mahuli nga po yung mga aso. Alam nyo ba mga mare, kaya pumayag na nga rin po kaming dalawa ni Buyok na ma-rescue po itong mga aso dahil kay Ma'am Rina Ortiz po sila mapupunta. Napakaswerte nga daw po namin dahil sa Biyaya Animal Sanctuary po sila mapupunta. At alam nyo ba mga mare na may sarili pong ospital itong si Ma'am Rina Ortiz at doon nga po dadalhin yung mga aso na makukuha nga po dito sa pulo. Ipapacheck up nga daw po muna sa Biyaya Animal Care itong mga aso dito sa Pulong Malaki bago nga po dalhin sa Biyaya Animal Sanctuary doon nga po daw sa Cavite. Lahat nga daw po ng test ay gagawin sa kanila bago nga po sila ilipat sa sanctuary at ipapakapon na nga rin po daw sila. O diba mga mare, sabi ko na sa inyo bang ganda talaga ng pagdadalhan sa mga aso, kaya naman kampante po talaga kaming dalawa ni Buyo. Ito na nga po yung pan-third day ng shoot namin ng Kapuso Mo Jessica Soho ng episode tungkol sa mga aso at dito nga sa pang-third day mga mare may interview pa nga rin kami. Konting arte-arte at maya-maya nga lang mga mare pupunta na nga rin po kami sa pulo. Dito nga rin sa pang-third day bibidyohan si Oranggi at ang kanyang baby mga mare, kaya naman artista na naman nga ulit itong si Oranggi. Diyos ko dad. Naging comedy pa nga ito mga mare dahil biruin mo Black iba naman ang ipangalan ni Buyok doon sa anak ni Oranggi ay kulay white, kaya naman nagtawa
iwanan itong mga staff. Pagkatapos nga namin kumain ng tanghalian, ay dumiretso na nga rin kami doon sa pulot. Naabutan nga namin doon yung mga rescuer dahil bumalik nga sila sa pang third day. Talagang hindi po sila tumigil sa paghuli ng mga aso hanggat hindi nga po daw nahuhuli lahat. Gusto nga rin po nilang mahuli si Pinuno mga mare dahil nung unang araw ay hindi nga po nila nahuli si Pinuno. Talaga naman bang galing pong magtago. Pinuno! 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 Nahuli ka ba nila? Ha? Hinuli ka ba nila? Nako. Ha? Hinuli ka nila? Tago ka ba kahapon? Ha? Nako, kawawa naman. Aalis ka na ba dito sa isla? Ha? Bye-bye, Pinuno. Mamimiss ka namin, ang daddy. Bye-bye. Ingat ka sa pupuntahan mo. Uy, Pinuno. Kilala mo ako. Ha? Kilala mo ako. Ha? Uy. Ha? Nahuli ka ba nila? Guys, yun si Pinuno. Ano na siya sa cage. Nakalagay na siya sa cage. Bali, nahuli po siya ngayong araw. Pero kahapon, hindi siya mahuli-huli. Kasi Pinuno nga siya eh. Siya yung pinakamagaling manghunt dito ng mga isda, guys. Tapos siya yung pinakamalakas kumain. Pakakainin niyo si Pinuno doon, ha? Na? Pinuno? Pinuno? Pakakainin ka nila doon. Madaming pagkain doon, hindi ka magugutom. Bye-bye. Bye-bye, Pinuno. Mahirap talaga magmahal kasi inalaga niyo at minahal niyo. Pero yung maganda yung mahal niyo is mas malaki para sa kanila, hindi lang sa emosyon niyo. So, ang masasabi ko is, nakikita ko yung iba sa kanila is, sa feeling ko meron silang blood parasites. Kaya ititreat natin, kailangan namin muna i-test, ibakuna namin, ipakapon po namin para magiging silang masog. And then, kunin natin, we'll keep in contact and see anong pwede yung ibang magagawa. Pero hindi naman po last, I think, sa animal welfare, their connections have been made. Connections natin sa pagmamahal. And at the end of the day, mas malakas yan sa klaseng connection. Hindi na natin, baka pwede silang one day dito, not lahat, pero dapat na nakakapon na sila at nabakuna sila, and every year balikan yung pagkabakuna kung sarap na yun dito. Let's see. I don't want to promise anything, but now yung commitment po namin is para sa kalusugan po nila, and kanilang, especially yung rabies, kasi masakit po talaga yung rabies. Pag namatay yung aso o tao, very masakit ang pagkakamatay nila. Thank you so much kasi hindi sila mabubuhay. Si Mama Dog talagang payat siya, pero kasi yung anak, so lahat depende sa anak niya. And at the end of the day, lahat tayo ay nagtutulong para sa kanila at sila para sa amin, para lumabas ang kabaitan namin. No? I think they taught you how to be kind and how to love kasi wala naman silang mabibigay sa iyo. And that is their greatest gift po sa iyo. And because you love them so much, you need to let go of them. That's what's best for them. Salamat po. Ano nararamdaman mo umiyak ng mga aso niyo?
Ano po, malungkot po na masaya. Malungkot dahil mawawala na po sila. Kasi naging daily ko na po natin. Araw-araw po talaga kami nagpapakain ng mga aso. Wala na. Okay lang. Okay lang kasi masaya na rin kami. Kasi mapupunta naman po sila sa mabuting kamay. Anong mensahe mo na lang sa mga dogs mo? Ang mensahe ko lang po sa kanila ay ano, makabait po sila dun sa pupuntahan po nila. Saka, mas mapapabuti po sila dun sa ito. Kasi ito, minsan po pagbuhay po sila pinakain. Tapos doon, may bahay po sila mga kuya. Dito wala po sila bahay. Po sa pagdadating po sa kanila, magagamot na po sila sa mga kung ano mga sakit ang meron sila. Anlipod po sila doon. Bigyan sila ng vitamins. So, ayun na nga mga mare, after ko nga po mag-iniyak dyan dahil awang-awa po talaga ako sa mga aso, eto, hindi pa pala po tapos at meron pa pala kaming shooting ni Buyok. Diyos ko, day. Abay, para din naman si Catherine Bernardo at si Daniel Padillani. Talaga itong sinasel. So, ayun na nga mga mare, kung nakarating nga po kayo hanggang dito sa dulot, kung nagustuhan nyo nga po itong video na to, baka naman pa-heart at pa-share. At syempre, pa-follow na rin po. Yun lang mga mare. See you on my next vlog. Bye!